Baboy ko wag sanang magdarambam. Buhay hayop ay talagang ganyan. Sa anumang uri ng handaan, may kasalanan kat walay hatulay bita. Ang manok ay lalo na mahirap pag umiitlog ay nililingap. Minsan lang na hindi pumutak ay bihong sa kawali agad. Oy, dali-dalin mo nga yan at baka mahuling pagluluto natin. Tao po! Tatawarin po! Ay, salamat. Buhay pa pala kami. Opo, at wala na kayong dapat ikatakot ngayon. Salamat, niligtas nyo kami. Ate, tayo na bumaba. Natatakot ako dito. Diyos! Ay, nasaktan yata si Goryo! Walang anuman ito. Umuwi na kayo, ako na ang bahala rito. Sige na. Nasaktan ka ba? Hindi. Pero bakit pa kayo bumaba? Ayaw na namin, nakatatakot. Salamat na lamang at iniligtas kami nitong dalawang mama. Oh, talaga naman titigil na eh. Lumukso lamang ako eh. Hala, sige na, sumakay na kayo ulit, hindi natatakbo yan. Ay, ayoko na. Huli na rin lamang tayo sa lahat eh. Mabuti pa, umuwi na tayo. At tuloy, naniyahan namin kayo sa amin. Kaya nga naman, pagkat dun sa amin ay may kasayahan din ang piyesta sa nayon. Tila po naman yata kaya yan, pupunta kami ron eh. Hindi pa tayo magkakilala. Siya nga ho naman. Yun lamang pala. Siya si Belen, ang kapatid kong bunso sa akin. Kamusta kayo? At ako naman si Nena. Ako po naman si Dalphin Marcelo, pag-utusan niyo.
Ako po naman si Eleuterio Bañez. Pinagagala ko kayo makilala. Siya ho naman si Goryo, nakatulong ng aking ama sa bukid. Pinagagala ko makilala. Goryo. Gayon din po. Di tayo na. Tayo. Sumakay na kayo. Huwag na. Malapit na rin lamang Maglalakad na kami, ha? Kayo bahala. Tayo na. Susunod na kami. Salamat na lang sa Kalabaw. Nakilala natin. Napakabait niyang hayop na yan. Thank you, Mr. Kalabaw. Kasi ito may kasalanan eh. Nakakainan na pala. Oo. Marahil na ito na nagbalid. Eh, nga ho sila sa kainan na. Teka mo na, Goyo. Ano nga ba ang tuloy na nangyari? At nakakawalang kalabaw? Oh, wala pong bagay yung tatahuan. Nagulat po lamang yung kalabaw at napatakbo. Hindi po naman kami na ano. Saka mananalo pa ho ba naman sa akin yung isang kalabaw lamang. Kaya nga. Siya, Goyo. Makisalo ko na sa kanila. Bisog pa naman ho ako eh. Kumain ka na rin. Ha? Ito. Mamaya na kami. Ito. Inaasahan kong mula ngayon, laging hanapin na aming sarili ang dumaro rito sa inyo. Sa lahat po ng oras ay nakabukas ang aming pintuan sa inyong dalawa na ngayon ay pinagkakautangan namin ang aming buhay. Maraming salamat po. Napapansin kong tila yata wala pa rito ang kaibigan ninyo si Goryo. Darating na yon. Ayan na siya at kasama ang tatang. Ate, andyan ang tatang. Maiwanan ko na muna kayo sandali, ha? Bahala. Maigi naman at naagapan mo. Eh, kung nasiraan nga po ba ako ng lobby, di talagang kami napahamak. Tatang! Narito na pala kayo! Kararating ko lamang. At ngayon lamang ako nakahinga nang matiyak kong kayo ligtas sa kapahamakan. Utang po namin doon sa 2 binatang pumigil sa mabilis na takbo ng kalabaw. Tuloy inanyayahan namin dito upang makilala ninyo. Dahil na kumain, tatang. Goryo! Sige na, busog pa naman ako eh. Intindihin mo na lamang yung 2 bisita. Sige na, anak. Magsasabay na kami ni Goryo pagkatapos ninyo, ha? Sino ba yung binatang sinasabi ninyo? Mga taga-nayon po ng kamyas na dumalo ng mapahinto ko na ang takbo ng kalabaw. At dapat po natin pangilagan ng 2 yan. Bakit? Sapagkat pinangingilagan po sa kanila yan. Ha? Ganun ba? Opo, maniwala kayo. Maloko pala yun. Opo. Hoy, Ambo! Kaya pala wala lahat ng mga hita ng manok na nakahain doon na sa yung lata. Huwag mo nga akong pakailaman ng get. Ang lagay, paunahin ko pa sila sa mga hitang ito samantalang ako ang kusinero. Aba, at sa lagay pala, ikaw namin handa, ikaw pang kakain. Hindi bale. Wala naman nakakakita. Ang lagay, magluto ako ng para sa kanila at ako magluto. Bueno. Narilya na rin lamang eh, wag na tayo magtalo. Bigyan mo naman ako yan. Aha. Dito, no? Kaya pala ang mga tenga, ang mga paanan dito, ay nawawala at tinago mo lahat. Tatawan! Oo, huwag ka nang maingay, oh. Ayan na, para sa'yo. Ito lang? Tatawan! Oo, Tatawan? Ito pa. Tako-tako mo naman eh. Tataman, Niyo. hindi ba nyo napupuna sa kilos ng mga binatang yan at tila gustong lumigo sa kinain at bilhin? Kumain kayo ng kumain na, huwag kayong mahihiya. Sila nga, no? Yayamang ikaw ang nakakakilala sa 2 binatang iyan, ay ikaw nang bahalang tumingin kay Nanena papunta ko sa Bulacan, na? Maasahan po ninyo. Ito na ang huli. Pagod na ako. Oo. Kaya nga bayo ko ng handaan sa pista eh. Eto ang hirap pagkatapos. Kunwari pa ito. Nangyari, nakakain ka na. Nakakain. Hindi ba nakita kanina wala kang kagana-ganang kumain? Ano? Wala kang ganang kumain niyang naubos mo na ang tira ng mga bisita?
Eh, paano matatapon lamang? Eh, paano? Hindi mo ba ako tutulungan magligpit? Ano, mabigat ba ang tiyan mo? Eh, ano ba ang gagawin? Wala naman tubig saan ba sumasalok? Sos, pati salo ka ng tubig na kalimutan pagkatapos mabundat. Kung tinatamad ka, saka lang ba ka sumalo? Kaya mo sasalok na, tamad. Aba, patakupan tamad. Kailan kaya ang dating ng tatang? Ang sabi sa adjust pa ng Hunyo, bakit? Wala. Natutuwa lamang ako at wala na tayong alalahanin pag dumalaw dito si Delphine. Sila may usapan kayo, ha? Wala. Kasi kailan ko lang yung nakilala eh. Naku, kunwari pa ito. Napula ko ang tila masama ang tama sa ni Delphine eh. Bakit? Ano napupuna mo, ha? Nakita mo na? Siguro pati magtigil ka na nga dyan. Kanya tuloy nagagalit sa'yo si Goryo. Kaya anong nagalit sa akin? Talaga naman wala akong spatiya sa kanya. Mas pinaalalahanin mong mahusay siyang simuyo sa tatang. Oh, nakita mo na? Ayun, oh. Nagpapakahirap, wala ng mga asahan. Parang insik kong lumigaw sa matatanda na nunuyo. Bakit ba hindi mo tigilan yung ginagawa mo yan? Iyari na yan. Kung maiging makitang maayos na ito pagdating ng tatahuan. Maayos na yan eh. Inaayos mo pa. Pati ako napapagod lamang sa'yo. Suyo ka ng suyo. Dala-dala mo bukayo. O ako bahala, huwag kang mag-alala. Parang kailan sa yung pagtingin sa akin ng tatahuan. Pagka kami nakasal ni Nena, hindi ka na magtatrabaho dyan. Gagawin kitang katiwala. Wala nang inaasahan itong nakakarimarim kong buhay. Wala akong inaasahan na kinabukasan pa. Ano nga ba asahan mo sa buhay mo? Ayaw ko man lang kumilos dyan. Paano tulungan mo man lang ako rin eh? Ano itutulong ko sa'yo? Eh, yari na yung ginagawa mo. Kung malumalis ka na nga rin, nakabubuisit ka. Ay, mabuti pa nga. Napapagod lamang ako. Delphine, kailan ba tayo dadalaw kila Nena? Ba, ikaw nga tatanungin ko tungkol sa bagay na yun eh. Teka nga muna. Sino ba nagugustuhan mo sa dalawa? Abe, kailangan ikaw muna unang magsabi kung sino ang napupusuan mo. Ang hirap niyan, baka nga ang nagugustuhan ko, siya mo rin nagugustuhan. Ang mabuti, para tayo magkaintindihan dalawa, sabihin mo sa akin kung sino ang nagugustuhan mo. Sasabihin ko na sa'yo. Oo. Si Belen. O tama. Ang gusto ko naman talaga yung Nena. Siya nga. Oo. May ilagay mo. Oy, kailan kaya tayo makakadalaw sa kanila, ha? May balita ako na pakahigpit daw ng kanila kami. Madali yan. Tingnan mo. Pagliwanag ng buwan, paranahin natin sila. Ang lakas naman ang loob mong magharana eh. Hindi ka naman marunong kumanta. Abe, tao ka nung ginagawa ng mga manunugtog mo. At saka yung kantor mo. Dali natin doon. Pinaya, tatama yung naisip mo yan, ah. Yan ang kaugalian doon. Tiyak yun. Hindi mo sana yaring pananggitan ng aking pusong ikaw ang kailangan. Ang dilim nitong gabi nilalakay dahilan sa ganda mo, ibig masilayan, halinahiran, at bigyan mong buhay, pusong ang lunas, ay ikaw lamang. Iwaglit mo ang alinlangan, isip mo sa
damdamin. Gabi nilalay, dahil lang sa ganda mo, ibig na silayan. Linan niya ring buhay, huwag mo sanang biguin itong paglalamay sa gabing madilim. Gising at magbangon at ako'y lingapin, kung tingawa mo lang ay langit na sa iwaglit mo ang alinlangan, ibig mo sa kibuksan. Akin ka'y magsumpa. Bigyan po sila ng magandang gabi ng mga binatang tiga-kamyas. Papanikin na natin sila. Teka muna. Kailangan isipin muna nating mabuti. Pag nalaman ng tatang na pinapanik natin yung mga yan pihadong pagagalitan tayo. Kaya tayo ayaw papanikin Baka wala sila dyan Huwag kayong mawala ng pag-asa. Bigyan po sila ng magandang gabi ng mga binatang tiga-kamyas. Oh, papanikin na natin sila. Kawawa naman Ha? Paano? Di ako mapuputukan yan sa tatang. Oh, bahala na. Halika na, mag-bis tayo. Ha? Halika na. Sige na nga. Kaya yatang wala kayong swerte Siguro wala sila dyan. Tayo muna ako naman. Magandang gabi po sa kanila dyan. Kami po si Dalpin at si Terio. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Panik kayo. Ay, sino ba nang sabi sa'yo magpapanik ka ng tao sa ganitong oras? Abay, naharana nila ako. Pangit naman hindi mo papanikin. Ano? Hinaharana ka? Oy, magpatiri ka muna ng kandila bago may makamali sa'yo magrana. Che, panik kayo. Ante ka nga muna. Bakit ba ganitong oras kung pumanik kayo ng bahay? Aba mo. Ay, wala nakatira. Kasama mo ba sila? Oo, kasama ka sila. Panik kayo, panik kayo. Mga kaibigan ko ito ba? Wala na panik. Upo kayo. Salamat. Umpo ka. Hindi ka muna sa ibaba at yan lang sabihin sa'yo. O, ano yun? Hindi ka. Ito ba dito nakakabili ng alak? Diyan lang, malapit lang. Bakit? O, hindi na mag-inuman tayo. Oh, naku, baka pumapano tayo O, ikaw naman. Gusto mo, dyan muna kayo, ha? At sasamahan ko lang siya. Halika na. Ang ganda pala ng mga boses ninyo. Hindi ho naman. At kayo naman, magaling pala kayong makata. Konti ho. Sila nila ho. Andyan ba? Aba, tulog na ho. Kung ano sasabihin niyo sa kanila maaari din naman ninyong sabihin sa akin. Paano tayo lalabas? Nandoon si Angge. Madali yun. Akong bahala. Hindi po maaaring singin sila. Aba, hindi mo maaari. Sapagkat kung natutulog ho sila himbing na himbing. Angge? Bakit? Magandang gabi po. Magandang gabi din po naman. Gising po pala Nena, hindi ka maaaring makausap ng sarili na. Bakit hindi? Kaya liwanag ng buwan ngayon, di ba masarap magpasya? Siya nga ano? Kaya liwaliwanag ng buwan. Siya nga. Kaya karaming mahihina ang puso. Ang binigyan ng lakas ng loob ng liwanag ng buwang yan upang ipagtapat ang kanilang damdamin sa kanilang iniibig. Ganyan palang nagagawa ng buwan? Oo. Katulad halimbawa ng unang pagduduop natin ng palad. Naramdaman kong ikaw ay isang babaeng makapagbibigay ng kaligayahan sa akin. Sa anong paraan? Sapagkat ako'y may ibig sa isang paraluman at ako'y maaari mong tulungan.
handang tumulong kung siya mo ikaliligaya. Ngunit, taos ba ang pag-ibig na inuukol mo sa kanya? Ang pag-ibig ko ay hanggang langit. Ngunit, ako'y nauumid. Kaya pinag-aralan kong ako'y lumimot. Yan nga ang mabuting paraan. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi maaring daanin sa madalian. At ang pag-asawa ay hindi kaning isusubok at iluluwak kung mapasok. Kaya hirap palang umibig. Bakit mahirap? Ako yung umiibig din, ngunit ako'y maligaya. Ha? Totoo ba sabi mo? Ganun pala. Sino ba ang palad na lalaking yun? Sino pa? Di si Tatang? Ay, salamat. Ang isa pa namin inaalaala ay baka ikagalit ng dyan tatang aming pagkakaparito. Aba, nasa Bulacan siya ngayon eh. Dolphin, wala pala dito ang kanilang amay. Nasa Bulacan daw. Siya nga ba? Oo. At sa ikasampu ng Hunyo ang kanyang pagbabalik sa aming patanim. Tuloy, naanyayahan namin kayo sa patanim namin yan kung inyong mamarapati. Oh, sa lahat ng oras yun. At kayo ang kakanta. Ba, bakit kami lang? Kailangan tayong lahat. At magdadala tuloy kami ng musikong bumbong. Naku, di ang saya, ano? Aba, tiyak na tiyak yun. Siya, hindi naman ako magtatagal ha. Kaya't asahan na niyo kaming pagdalo sa inyong patanim. Sana kayo? Bilin, alis na ako. Alis na rin ako ha. Madaling isibiro, maghapong na kayo, di naman makatayo, di naman makaupo. May wanggoy na mangawin, hindi ko'y nanibisig, kamay ko'y namamasin sa pagkabawat ng tubig. Halina, halina, mga kadyay, tayo na, ipasulat na, magpanibago, tayo ng lahat, para pagkaw ng Lumagang pagkagising, wala nang inisipin, kung saan may sasangin, meron ng pagkain, ay pagkakuling pala, nang ilan sa hirap, ang gagawin hindi natin pagkakamit ang bilang, madaling isibiro, maghapong na kayo ko, di naman makatayo, di naman makaupo, may bangko'y nangangawin, hindi ko'y nanibisig, kamay ko'y namamasin sa pagkabawat sa tubig. Umagang pagising, wala nang inisip, kung saan may sasangin, meron ng pagkain, ay pagkakuling pala, nang nilalang sa hirap, ang gagawin hindi natin pagkakamit ang bilang. Halina, mga kaibigan, tayo mag-ipaulat na, nang manibago tayo ng lahat, sa araw ng bukas. Ang bilis-bilis naman ang tugtugin, hirap-hirap sundan, ano? Magpahinga na kayo, mga kasama, at magsiinom. Tayo na. Ayaw
Ano na? Sino napapasigaw meron sigaritong nagagalit sa akin, Sino ba ang tinutuki mo? Abay, kung sino ba ang nasasaktan, di yun. Yamang napuna mo na rin lamang ay nahanda kami sa inyo sa lahat ng oras. Bakit kami salita mo? Di magsolo-solo tayo kung gusto mo. Nagdadamay ka pa ng kung sino-sino, Para ka pang nananakot, ha? Dahan-dahan ka, primo. Wag! Glorio, bakit ka ba nagkakaganyan? Wala naman ako nakikitang dapat niyong ipag-away, Pero Nena, hindi pa narinig na hinahamon ako. Bakit? Ano bang kulito? Ito pong mga ito tatahuan. Sila po gustong maghari-harian dito sa atin. Kaya nga po, talagang mga akusado. Ang hingi ko sa inyo ipamanhin. Sapagkat nagkaroon ng gulo rito sa inyong pataniman. Mabuti po yate kami magpapaalam na. Ano, Daryl? Oo. Paalam na kami sa inyo. Nagteng, tara. Nakita ninyo tatahuan? Sapat na po ang mga ikinikilos ng mga yan. Totoo po lahat ang aking sinabi sa inyo. Kaya Goryo, ito na yan. At limutin mo na. At magpatuloy tayo sa ating gawain. Opo, tatahuan. Mano po? Mario, Santo. tayo na. Balik ka nga muna dyan at mapupuno ka ng alikabok. Ano ba ang iniisip mo at tila ka natitigilan? Iniisip ko lamang ang nangyari sa taniman. At kung ako ikaw, ay didispatchahin ko na yung goryong yan. Eh, paano ko madidispatcha? Hindi naman sa akin dumidiga kundi sa tatang. Eh, di sa tatang mo sabihin? Abalo ko. Eh, di akong kinagalo. Purong... Teka nga muna. Bakit ka ba nagdaramdam doon sa nangyari sa taniman? Siguro nagkakasimpatiya ka kay Teryo, no? Aba, di itanong mo sa iyong sarili kung gayon ka rin tayo. Dahan-dahan ka, ha? Napakabata mo pa. Bata man ako, matanda ng aking puso. Abalo akong ito, Ano ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin ay walang matanda't bata kung ang puso ang nag-uutos. Anak ko, marunong ka na pala niyang puso-puso, ha? Makita mo susumbong kita sa tatang. Aba, bakit mo ako susumbong? Upang mahadlangan ang iyong kamusmusan. Ate, bata man ako nalalaman kong aking patutunguhan. Anak ko, marunong ka na ngayon magsasasagot, ha? Nena! Tatang! Balik na kayo sumandali ni Pires. Opo. Ate, baka naman talagang isumbong mo ako. Hindi kita isusumbong kung susundin mo lahat ng payo ko sa'yo. Talaga naman ikaw lamang ang sinusunod ko, Nena! Ha? Ano ba kayo? Nariyan na! Ano ho yung tatang? Napag-alaman ko na palagi daw dito at nakikipagtalamitan sa inyong mabuti ang dalawang binatang iyon na nanggugulo sa ating taniman. Alam ba ninyong kalahiyan ng mga tao yun? Bakit ho ba tatang? Meron ba kayong nalalamang masama sa kanilang lahi? Aba, may nakapagsabi sa akin na di umano yung nagngangalang Delfin ay anak ng isang sabungero na kung walang maisugal, isinasanla pati paleo. At yun namang nagngangalang Teryo ay isang mosakerong patay gutom. Eh, sila naman ho tatang kaya lamang namin tinatanggap dito dahil sa utang na loob natin sa kanila. Tama na nga, mga anak ko. Ngunit kinakailangan kayo makakasipag-ingat. Laman mo, mahirap na masubo. Hanggat maaga ay umiwas kayo. Ano po naman ang aming iiwasan tatang? Samantalang hindi pa naman ho sila lumiligaw sa amin. Aba, at hinihintay pa pala din doon lumigaw, ha? Ang mga sabi ko sa inyo na ang pagkakilala ko sa mga tao yun ay hindi kabutihan. Nantindihan mo? Huwag na kayo magalit tatang. Siya, makatry kayo sa inyong gawain. Ikaw naman kung bakit sumagot-sagot ka pa Eh, paano? Kala ko tama yung sinabi ko Tama. Saan ka nang galing? Pinak mo ngayon yung pipigil ni Tatawan kay Ma'am Besle. Teka nga muna. Sino nagsumbong sa tatang tungkol sa pagparito ni Delphine? Sumbong? Oh. Pihado itong si Goryo. Check yun. Bakit mo naman nasabi yun? Sapagkat itong si Goryo, matagal nang may galit dyan sa dalawa ninyong kaibigan. Katulad ng pista. Dinig na dinig ng dalawa kong tenga ang paninirang ginawa ni Goryo doon sa dalawa kay Tatang. Kaya pala. Ano mo namang sasabi mo tungkol sa pagkatao nito si Delphine at si Teryo? Ba, si Delphine kilala ko. Yun ay anak ni Kabisang Pedro na taga-nayo ng Kamyas. At meron silang 5 kaban na binhi. Bakit ang sabi ng tatang anak daw ng sabungero? Hindi, nagtatali lang ng manok. At ano naman ang masasabi mo kay Teryo? Ba, si Teryo meron sariling banda ng musikong bumbong.
At saka meron dalyas pa. At ang lahat ng musika ay nababagayan niya katulad ng sa patay, kunebre, sa sayawan, pastra, balse, yung bagong uso ngayon tinatawag na kukuratsa na, ano? Yung kutsara? Yung Guratsa. Ay, yan, guratsa. Kanya palang Jose niyang umawit. Naku, magaling daw umawit. At ano, hindi ba? Magaling para sa'yo. Paano palo ka eh? Palo, talaga namang magaling. Hindi katulad ni Delphine. Hindi naman siya marunong umawit. Kahit na, magandang lalaki naman. Tama na nga yan. Sa makatuwid eh, nangungumbida si Alin Tali para sa kanyang pabayo. Oo. Kaya ano naman ang sinagot mo? Ba, sabi ko, hindi ko mapapasyahan yan. Kinakailangan sabihin ko sa tatang. Naku, sana tayo na lamang papuntahin ng tatang. Bakit? Bakit? Tulungan mo naman kami sa tatang oh. Ay, mahirap yan. Hindi ko Wow! Maaari naman kung talagang gusto mo eh. Mahirap. Parang hindi mo kilala yan si Goryo. Kamot akong bahala sa tatang. Lalangisan ko siya, ha? Oh, eto na. Ito yan, tatang. Mano po, tatang? Ito, tatang. Okay lang, Diyos. Tatawan, naparito po ang kumarin yung tali at nangungumbida sa pabayan ng pinipig bukas. Siya nga ba? Oo. O bakit hindi niyo pinapakintay? Nagmamadali ho. Pinagbili na lang sa akin. Ay mong sabihin bukas. Aha. Ay kung bukas ay hindi ako maaari. Sapagkat wala na akong gawain eh. Ba, nakakahiya naman ho yata sa kumari ninyong tali, tatang. Ngayon lamang ho yun ang bida eh. Hiyain pa ninyo. Siya nga. Oo nga, tatang. Kung papayag ko, kami na lang na ating pupunta doon. Papayag ako, kailan pamat kasama ninyo si Abo at saka si Goryo. Ba, hindi ho obra si Goryo. Naasikaso ho pag titilad ng kawayan eh. Oo. Ay, kung gusto niyo tatang, si Ambo na lamang ay sasama namin. Oo. Papayag ako. Kung itandaan mo ito, sasabihin ko si Abo. Na ayaw kong makakausap itong mga batang ito ng mga binatang taga-kamis. Ano eh? Hindi po. Ako mahambaya. Oo. Ano, nakakain na ba? Aha, kanina pa. Kanina pa ako nagugutom na. Delphine? Aba, seryo? Ang aga-aga mo ah. Base na base ka. Oo, mag-base nyo at may lakad tayo ngayon. Sana naman. Sa pipigan. Nandun ang magkapatid, si Belén at si Nena. Paano mo nalan? Niloloko mo ata ako eh. Dami mo pa namang usisa eh. Basta mag-base ka na. Alam mo yung rondalyo ko, kumbitado ni Alin Tali. At napag-alaman ko sa kanya na yung dalawang magkapatid ay kumbitado rin. Siya nga? Oo. Abay magaling. Kung ganun eh, kailangan mag-base ako ng mag-ara. Kailangan? Tama. Masusut ko ngayon ng bagong-bago kong sapatos. Uy, may bagong sapatos ka ba ngayon? Pwede ka nung ninong ko sa Maynila. Hindi ba alam? Magaling kung ganun. Hindi ka muna. Hindi ka muna makika. Paano kung akit yan eh? Walang hagdanan yung bahay mo. At tagal-tagal mo lang ginagawa niyan eh. Hindi mo na natapos ha. Bakit ba? Eh paano mayayari? Eh panay na panay ang lakad natin. Hindi ka. O sige na. Hindi ka na. Video mo kung babae. Video. Bakit kaya wala pa sila rito? Darating din yun. Alam mo na mga babae eh. Baka hindi sila darating. Darating yun. Ihanda mo ang sarili mo sa pagbabayo. At walang sala ano-ano. Darating na yun. Bis ka na. Diyos na disgrasya. Bakit? Pinagbilin sa akin ng tatawan eh. Na huwag ko kayong pababayaan makipag-usap sa mga binata ng tiga-kamyas. Ngunit, subalit dadapwat. Ano ngunit subalit datapat? Nandiyan sila Delphine at Teryo. Uy, ano naman yung kinatatakot mo? Magagalit sa akin ng tatawan. Uy, no, wag ka lamang ba magsumbong eh. Di hindi na niya malalaman.
Mahirap na yon. Mabuti umuwi na ako at makapasumbong ako agad ng kung kagalitan. Ano ba nangyayari sa'yo? Nasisira na ba ulo mo? Pero ikaw naman ang lumagay sa aking kalagayan. Ayan na sila. Ayun. Tara, tasalbungin. Ito, iyo. Alisin mo na lamang yung takot dyan sa ulo mo. Itong taong ito, Kung ganito, tatapang ako. Maski na huwag na tayong umuwi kung gusto niyo. Naku, ito si Ambo. Tayo na nga. Magandang umaga sa'yo, Nena. Magandang araw sa'yo, Belen. Magandang araw naman. Narito pala kayo, ha? Ba, hindi ba sinabi ko sa'yo kanina? Aray. O, bakit? Ano nangyari sa'yo? Huwag mong papansinin yan. Alam mo, may oras na sumpong yan, Ganun ba? Ba't pala kayo kumbidado, no? Oo, alam mo, dala ko pati rodalya ko rito, Naku, di pambihirang pipigan to. Oo, chat yun. Pero napakasaya, no? Ngayon masaya na para sa akin. Bakit naman? Paano? Akala ko hindi na kayo darating. Kaya kanina malungkot ako. Bakit mo naman nalaman paparito kami? Sinabi sa akin aking puso. Si Delphine naman. Hoy, dali-dali niyo makapag-upisa na! Oo! Eto na pala si Nena! Dali-dali niyo, Nena! At makapag-upisa na! Tayo na! Tayo na lamang pala hinihintay eh! Ano? Hoy, saan kayo pupunta? Magpapasya lamang. May dawa? Ako ang pinagbili na ng matanda upang tumingin sa kanila.
O, di tumingin ka kung gusto mo. Umapo ka bilhin. Ambo, yan ba pinag-aralan mo sa eskwela? Hindi naman ako nag-aaral sa eskwela eh. Eh, bakit ba naman nakikialam ka sa buhay ng may buhay? Hindi ako nakikialam. Sinusunod ko lang utos ni Tata Juan. Eh, Ambo, hindi ba maaari lumayo-layo ka lang ng konti may pag-uusapan kami ng sarilinan? Hindi maaari. Baka malaman pa ni Tata Juan ito eh. Mawalan ako ng trabaho. Akong bahala sa iyo. Akong bahala. Puro kasalita, wala sa gawa. Bakit wala? Oh, tanggapin mo muna yan. Piso lang? Hindi sapat yan. Eh, tanggapin mo na muna at saka ka dadagdagan. Ano, hulugan? Eh, di lista mo. At kung gusto mo, bibigyan pa kita ng 10 ganyan. Sige na. Naku, Ambo, makikita mo, susumbong kita sa tatang. Ha? Ikaw rin susumbong ko, kasama mo siya. Ambo, huwag ko na magsumbong sa tatang. O, sige, kunin Ay, hindi. mo na, Sasabihin ko lang yung mga nakita ko. Huwag na, o, sige na, kunin mo na naman, ha? Sige na. Sige na naman. O, sige na, kunin mo na. Sige na nga. Kung hindi hulugan ito, mainam na hanap buhay. Sige. Nena, talaga pinapatnabayan ako ng pagkakataon. Siya nga ba? Oo. Sapagkat, Sapagkat ano? Nena, Ano yun? Nena, ibig ko sanang maidaing sa iyo ang ibig ng aking pusong malaw ng panahon nila ngayong kariktan. Subalit, ako'y nangangambang hindi ako maging karapat-dapat. Hindi ko maunawaan ang ibig mo sabihin. Bakit hindi mo liwanagin? Nena, iniibig kita. Iniibig kita ng higit sa aking buhay. Ano ang iyong kasapan? Delphine, sa oras na ito'y nauumida ang aking labi upang sabihin sa iyo ang aking katugunan. Tugunin mo na ako. At ng ating mga puso ay magkaunawaan. At na ako naman ay hindi laging namamahay sa alanganin. Sige na, Nena. Utang na loob. Masdan mo na lamang ito.
Oo. 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 Di yata. Salamat at pinagkaloob mo rin. Ang matagal ko nang inaasahang kaligayahan. Hindi ka kaya magmaliw, Delphine? Gili ko, mahihiling mo sa Diyos ang pinakabigat na parusa ipatong sa akin kung sakalit ako'y magtaksi. Ang inaalala ko ikaw. Sa akin, Delphine, wala kang dapat alalahanin. Sapagkat inibig kita kahit na nalalaman kong ang tatang ay malaking sagabal sa atin. At yan ngayon ang gumugulo sa aking isipan. Huwag kang mag-alala. Sapat ang tayong dalawa ay nag-iibigan ng tapat. At ituturo sa atin ni Bathala ang tumpak na landa sa ating kaligayahan. Delphine. Nena. Ang mabuti yata ay bumalik na tayo sa pipigan at baka hinahanap na tayo ng ating mga kasamahan eh. Mano po, Tatahuan? Oh, Yaring Santo. Nagbihis ka. Akala ko may tumataga ka ng kawayan. Oo nga po, ngunit nakita ko sila Nain at Belen na sumakay sa kalesa at umalis. Oo nga. Nagbihis po akong madaling-madali, sinundan ko sila. O ano ngayon? Nakita ko po sa pipigan. Nakikipag-usap doon sa dalawang binatang taga-kamyas. Sino nga ba? Opo, maniwala kayo, kitang-kita ko. Naku, napakulag yung mga bata yan. Hindi marunong pagsabihan. Halika, punta natin. Ay, huwag na po, Tatahuan. Baka hindi kayo makapagpigil kahiya-hiya doon, magkaroon kayo ng gulo. Mabuti po, dito na lamang ninyo hintayin at darating na rin lamang sila. Siya, Tatahuan, ako po'y aalis na, baka masabi naman ninyo sa kanilang ako ang may sumbon sa inyo. Oo, huwag kang mag-alala noon. Mano po, Tatahuan? Yaring Santo. Mano po, Tatang? Mano po, Tatang? Bakit kayo ginabi? Paano po Ayaw kami paalisin agad ni Aling Tali eh. Napakawalang diya kayo. Hindi niyo sila natabihin ko. Bakit po, Tatang? Wala po naman kami masamang ginagawa. Tanong niyo kay Ambo. Itanong kay Ambo. Itanong kay Ambo. Isa pang walang diya yan. Saan doon? Kasama po namin. Nagbabayad lamang po ng karitele. Hoy! Halika! Halika, sabi! Ano po? Mano? Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Ano po yun? Ano ang masasabi mo? Tungkol sa pipigan? Ano nangyari doon? Natapos na po ang pipigan, ang pagbabayo. Konsentidor! Walang diya ka! Wala kang utang na loob! Sana lahat ang mga pinakita ko sa'yo. Bakit mo pinayagan ng dalawang batang ito'y makausap ng mga binatang taga-kamyas? Hindi totoo yun. Anong hindi totoo? Hindi ba totoo na nandoon ang mga iyon, ang mga walang diyan yun? Nandun nga po sila, pero hindi maaari makipag-usap sa kanila. May tumingin, hindi ko maaari. Binabantayan ko po eh. May tumingin. Talagang napakawalang diya mo, hindi ka maaaring pagkatiwalaan. At kayo naman, kayo, hindi kayo marunong tumanggap ng mga payo ko. Sayang na lahat ang aking mga pagpapalaki sa inyo. Oo! Tandaan niyo ito aking sinasabi. Sa oras at araw na maalaman ko na kayo nakipagtakbo sa mga binatang yun, nako, hindi ko malaman kung ano ang mangyayari sa atin. Delphine! Oh. Totoo ba yung nabalitaan kung nililigawan mo raw ang isang anak na dalaga ni Matandang Juan? Oo, bakit po ba? Aba, nalimutan mo na bang pinagbintangan tang Matandang yung nagnakaw ng kalabaw? Oo, matagal na ho naman panahon yun eh. Saka malilit pa ho naman kami ng mangyayari yun ah. Kahit na, hindi mo ba dinaramdam ang pagkakabintang niya sa aking ako'y magnanakaw? Ano naman napatunayan ang pagbibintang na yan ah? Kaya ako nagalit. At ngayon iniutos ko sa yung layuan ng babae yon.
sapagkat hindi kita mapapayagang mapakasal sa kanya. Huwag ka nang tumutol. Ayoko nang mababalitaan pang nagpupunta ka sa kanya. Naintindihan mo? Naririnig mo ba ako? Oho. Hindi ko malaman kung ano mangyayari sa amin ni Nena ngayon. Ang suliranin mo, hindi gano'ng mabigat ng katulad ng sa akin. Oh, bakit hindi magkakapareho? Paano kung hindi man kayo magkatuluyan ni Nena, ay meron ko pa naman titay na natin sila. Ang hirap niyan, si Nena sumagot sa akin. Samantalang si Tita hindi pa. Oh, madali yun. Hindi katulad ko, walang ibang inaasahan kundi si Belen lang. O ano pa ang gusto mo? Hindi ba magkasintahan na kayo? Kasintahan ko na nga, ngunit itong hirap eh. Ayon kay Ambo, pagbuhat ng sila'y makagalitang lahat, lalong nagkikipit ang matanda. At alam ba kung sino ang ginawang bantay ngayon sa dalawang magkapatid? Sino? Si Goryo. Yung goyong yan ang sipsip. Wala tayong magagawa. Yun lamang naman ang tanging parang magagawa ng tao para magtagumpay kay Nene. Ano kaya ang nararapat natin gawin? Kung gusto mo, itanan natin sila. Yun ang hindi maaari. Bakit hindi? O saan ko dadalhin? Abay, dito sa inyo. Yan ang lalong hindi maaari. Sapagkat ayaw at galit ang tata, Nena. Dahil sa matandang alitan nila ng tatawan. At yan ay nangyari nung kami mga lilis ng bata. Naku, abay. Pati kaming dalawa ni Belen ay nadadamay sa inyo. Paano tayo ngayon? Ang mabuti pumarong ka mag-isa kay Ambo. At sabihin mo tulungan tayo sa pag-abot ng sulat. Malamang hindi na pumayag yun eh. Malaking takot sa matanda. Oo, madali yun. Suhutin siya kahit damit. Yun mo kung di siya pumayag. Tingnan natin. Sinalakad na muna ako, ha? Nandito ka na naman. Umalis ka na, sige na. Mahirap lang. Akong bahala. Malaking basag uli yung gagawin mo, pati ako nadadamay eh. Huwag kang matakot, akong bahala. O, ikaw ang bahala, ikaw ang bahala. Wala ka na may binabayad sa akin. Ako Dala ko ginagagalitan. na nga eh. Sino nga? Yan. O, teka muna. Bago mo isukat yan, ibig ko munang malaman kung handa kang tumulong sa amin dalawa ni Delphine tungkol sa magkapatid. O ano, payag ka ba? Hindi ko lang gusto mapalitan itong damit ko sa katawan eh. Hindi ako papayag. Sukat mo. Tama kaya sa akin yan. Gusto yan. Hindi pang mali tata ko. Maliit eh. Teka na, ito lang ba? Ito lang ba? Hindi, meron pa dito. Marami yan. Pantalon. Ayan. Yan, ito. Gusto sa'yo yan. Maliit tata, lahat eh. Gusto yan. Mapalulungan mo pa sa sastre yan. Yes, bakit mo? Tumbaro, palungan mo ng konti kay Angge, ha? Ito. Oh, malapad ang tupi niyan eh. Luma, ito't maliit to. Hindi luma yan, bagong-bago yan. Ito sa lawan ko, paano? Ang mabuti niyan eh, patastas mo dito at saka patagpian sa sastre. Ha? Ito, hubarin mo na ito, pagkawa mo muna kay Angge. Teka muna, wag mo nang ako na nakapinambahala. Oh! Uy, may tumak. Sige na. Teka muna, hubarin mo na muna yan. Upo ka, tutulungan kita. Oh, now. Oh! Sige na, umalis ka na. Ikaw bahala. Alis na ako, yung usapan natin, huwag mo kalimutan, ha? Oo. Baka kalimutan mo, ikaw bahala, ha? Po! Po! Sige na po. Po! Po! Andiyan na ho. Ano po yan, Tatang? Bakit ba't nangahoy ka lamang eh, kitagan mo? Eh, malayo pa ho yung tinunang ko ng kahoy Oh, eh. bakit ka ganyan? Nangyari ho eh. Ha? Alam ko na. Matuwa ka rin sa may kawanan. Hanapin mo si Goryo. Sabihin mong ibig ko siyang makusap. Ngayon din na. Oo.
Goryo! Ha? Ibig kita umakausap ng matanda. Siya na ron? Nandun sa harap ng bahay. Madali ka. Oo. Mano po, tatawan? Goryo. Tulungan ka ng Diyos. Ano ba? Marami ka na bang natagang kawayat? Opo, gusto ko po sanang itanong sa inyo kung saan ninyo gustong ipatayo ang bahay na ipagagawa ko. Oh, ikaw ang bahala. Kalaki ng bakuran na eh. Alam mo, Goryo, kaya kita pinatawa. Ay ibig kong malaman kung kayo nagkausap ng Nena. Hindi pa nga ho eh. Nangyari ho sa tuwa kung lalapit sa kanya, umiiwas ho siya sa akin eh. Oh, hindi ka kasi marunong eh. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kausapin mo siya ngayon. Saan ho siya naroroon? Doon. Mula yan. Siya tatawan, tuloy na ho ako. Oo. Baklakas loob ka. Opo. Nena? Ano yun? Alam mo? Meron akong nahuling bayawak. Ang laki-laki. Siya nga. Gusto ninyong makita ni Belen? Saan naroon? Doon. Tinali ko buhay. Kaya na kayong makita ninyo. Ang laki. Kaya na lamang, para bayawas lamang eh. Kung ayaw mo, huwag. Saan naroon? Diyos! Nawala. Marahil ay nakalagot sa pagkakatali. Dukuhin mo ang lelang mong panot. Nena, patawarin mo ako. Ibig ko sanang makausap ka lamang ng sarili na. Yun lamang pala ang ibig mo eh. Pinagod mo pa ako ng pagpunta-punta dito. Mangyari, Bakit hindi mo ginawang bayawak ang katawan mo? ngunit Nena, ibig ko lamang ipabatid sa iyo na naitanong ko na sa Tatang Juan kung saan ko ipatatayo ang bahay na aking ipagagawa at At bakit mo sa akin sasabihin? mangyari sa iyo kung ihahandog ang bahay na iyan. Ba? Bakit mo ko handugan ng bahay? Para sa ating hinaharap Nena. Ano? Tatandaan nito ha? Kahit na ikaw sa isa-isang lalaking natitira dito sa mundo ito, wala ka maasahan sa akin. Eh? Nalokong buhok. Tatang Juan, Ano, Goryo? Ano nangyari sa'yo? mabuti po naman. Maalala ko po pala Tatang Juan, meron ako nalimutan sa inyo sabihin kanina. Ano yun? Ang ama po ni Delphine ay galit at ayaw din kay Nena dahil sa matanda ninyong alitan. Sa makasit ang ibig mo ba sabihin na yung ama ni Delphine eh yung si Kabisang Pedrong taga-Kamyas? Opo, yun nga po. Aba, eh ako pa ba kaya makagusto sa kanila? Eh talaga namang hindi ko mapapayagan na ang aking angkan ay mapasama sa kanilang angkan. Ang klase lang yun. Ang mabuti kaya, Goryo, ay makasal kayo kagad ni Nena. At nang matapos ang salitaan, Ako pinata talaga sa lahat ng oras. dahil magkakausapin ko sa Nena. Paano po Tatang Juan? Kaya kung santo, magpapakabait ka sana. Ako po alis na, ho? Ito ang napakarami na akong pamimintas sa akin na ginagawa ng ama ng babaeng niya. Kaya ito pang matapos ng lahat, kinakailangang ihatid kita sa Maynila. Maghanda-handa ka, pupunta tayo. Pero tatang, ano po ang gagawin ko sa Maynila? Magtatrabaho sa nari. Sapagkat ang inaama mo sumulat sa akin, meron isang pwesto para sa iyo ron. Kahit maghanda ka na. Pero tatang, marami po naman akong trabaho rito ha. Maski na! Tatang, magsasaka na po ako kahit 10 kabang palay. Nasaka. Huwag na lang ninyo ako padala sa Maynila. Ako ang ama mo, ako lamang ang masusunod. Naintindihan mo? Ay, kailan po tayo aalis? Bukas na bukas. Ang ibig ko bang sabihin luluwas ka ng tatang mo sa Manila. Oo. At ikaw na lamang ang tanging pag-asa ko upang malaman ni Nena ang mga bagay na ito. O mabuti magpaalam ka muna sa kanya. Iba na rin na ikaw kanya nakakausap Hindi mo ako nauunawaan eh. Hindi ba nalalaman kaya nga ako iluluwas ng tatang sa Maynila? Ay upang huwag na ako makapunta ron. Kaya sabihin mo na lamang kay Nena
na sa pagkalis kong ito, walang tanging nakaukit sa aking puso kundi ang kanyang larawan. Ako ang bahala. Eh kung sakali na matibig ko magpabalita sa'yo, hindi ko naman alaman kung saan ka nakatira. Madali yun, bibigay ko siya ng direksyon ko. Meron ko ba lapis dyan? Meron. Nalaglag yung lapis O, ko. siguro. Ayan, nalaglag eh. O, papel. Wala eh. O, dito na lang. Mabuti pa nga. Ah, 211 ba? Misericordia. Oo. Kanino bahay naman yung titiran mo yun? Yan ang bahay ng ninong ko. Sinong ninong mo? Nagbigay sa akin ng sapatos. Ah, yun. Alam ko na. Isusulat ko siya kahit na anong mangyayari, ha? Oo. O, yung para kay titay, wala kami pagbibilin. Wala na. Basta ikaw na lang bahala. Magkita kayo. Sabihin mo, hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. At siya ka? Mabuting biyahe, abay, ha? Huwag ka sana makalilimot, ha? Salamat, ha? Ba't hindi ka makakain? Tumin-tumin mo kaya. Wala ko akong gana tatang eh. Akala mo yata hindi ko nalaman ang iyong ipinagkakaganyan, Napag-alamang ko na si Delphine ay pinadala sa Maynila ng kanyang ama upang maiwasan ang iyong pag-iibigan. Hindi ba yan ang dahilan? Kinakailangan limutin mo si Delphine. At sa makapaskoy, pakakasal kita kay Goryo. Ngunit tatang, Ano itututol mo? Ano? hindi ho ako sa tumututol. Ngunit, hindi ba ninyo hinahangad na makita akong maligaya sa aking pag-aasawa? Iyan nga ang hinahangat ko kung kaya gusto ko mapakasawa mo si Goryo, Ngunit wala ko sa kanya aking kaligayahan. Lalo't higit na wala sa Delphine yan. Basta sundin mo ang aking gusto. Hala, kumain ka. Oh, ate, yun ang sabi ni Teryo eh. Ngayon pa namang nasa panganib ako sa mga udyok ni Goryo kay tatang. Anong panganib, ate? Ang sabi sa akin ng tatang para matahimik na raw ako, ipagkakasal ako kay Goryo. Iyatag gayon? Makakasal? Amot akong bahala, ate. Sasabihin ko agad kay Teryo nang maisulat agad kay Delphine. Mag-iingat ka sana, ha? Baka malata ka ng tatang at ni Goryo. Ang bahala. Titay! Titay! Alam ko na. Marahil ay tungkol din sa pagkakapunta niya sa Maynila, no? Oh, yan na nga. Humihingi siya ng tawad siya dahil sa umalis daw siya, hindi man lamang siya nakapagpaalam. Bakit? Talaga naman hindi siya dapat magpaalam sa akin, Oh, bakit naman? Kayo nga namang mga lalaki. Parang hindi ko nalalaman ang dahilan. Ipinasok siya ng kanyang inaama sa narik. Maniwala ka, totoo lahat ang sinasabi ko sa iyo. Tigilan mo nga ako. Parang hindi ko nalalaman ang tungkol sa kasintahan niya at kapatid din ng kasintahan mo. Hindi dahil doon, maniwala ka sa akin. Yes! Titay! Titay! Paniwalaan mo naman sabi ako Daryo! 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 Bambo! Oh, napadpad ka rito, bakit? Titay pala, ha? Oh, wala ka naman sa akin yun. Oh, ano bang balita, ha? Ba siya nga pala, ang sabi ng ate Nena, pakisabi mo Delphine. Dapat mahalaman niya na pinipilit siya ng tatawan na mapakasal kay Goryo. Siya nga ba? Kinakailangan gawin niya lahat ng paraan. Di mo akong bahala. Ngayon din isusulatan ko si Delphine at malalaman mo kasagutan, ha? Dalhin mo. Lalakad na muna ako. Muling ipapalik ang dati mong pagsuyo, ang nangyaring ipagawin mo.
Lumipas na aking araw na siyang naging saksi sa ligaya ko na parang hindi ipapatid mong tunay. Puso ayong sinasaktan ngayon lakay at pusang Ate, mukha nang malungkot. Sinabi ko lang kay Teryo ang lahat. At sa madaling panahon, malalaman natin ang kasagutan ni Delphine. Ngunit ang inaalala ko baka walang magawa si Delphine. Bakit naman? Sapagkat ang ama ni Delphine ayaw din sa akin. Dahil sa pagkakademandahan nila ng tatang noong araw. Bahala na. Talagang tapat ang pagmamahal niya sa'yo, ay sisikapin niya ang lahat ng paraan. Huwag ka nang mayak, baka abutan pa tayo ng tatang. Si Belen. Nasa padalan. Oy, Belen, nakita kami ni Teryo. Nakita ko may kausap siya isang babae. Sino naman babae yun? Tinawag niyang nadinig ko Tita yung pangalan. Yun sinasabi ko lamang sa'yo. Mentras maaga para maiwasan mo lahat, ha? Bakit nung una ikaw pa ang tigapagdala niya ng sulat? At pagkatapos ngayon mo lamang sinabi sa akin. Ha? Oo. Ngayon ko lang nalaman Ganun pala siya, ha? Sa lawahan, makikita niya. Ba, huwag mo naman sabihin na ako nagsabi sa'yo. Anong hindi? Basta't pag nagkita kami, magkakaalam kami. At ikaw ang testigo. Ay, matodas. Ba't ba sinabi ko pa sa'yo yun?
Delphine! Delphine? May sulat ka. Galing sa inyo yan. Salamat, Nino. Ikaw na lang ang bahala rito, ha? At ako ay may paparoon na lamang. Delphine, ibinabalita ko sa iyo na nakausap ko si Ambo. Ayon sa kanya, si Nenay mapapakasal ng laban sa kanyang kalooban kay Goryo. Alam mo na naman marahil na si Tata Juan ang may kagustuhan nito. At kung hindi ka kikilos sa lalong madaling panahon, ay malamang na hindi mo na siya abuting malaya pa. Kung talagang tapat ang pag-ibig mo sa kanya, ay pinapayo ko sa iyong umuwi ka kaagad at nang napagpasyahan mo kung anong nararapat nating gawin. Hinihintay kita. Ang iyong kaibigan, Teryo. Batalpin, natanggap mo ba ito? Oo, kaya nga ako nauwi agad eh. Dito muna ako tutuloy sa inyo ha, para hindi mahalata ng tatang aking ginawang pagtatanan. Mabuti nga. Kailan daw ba ang kasal? Ayon sa unang pagkakasabi, sa Paskong darating daw eh. Ang ginawa ng kanyang tatang, binago. Ginawa na sa linggo. Baka daw makaisip pang magtanong si Nenay. Talagang mahigpitan ano? At akala mo, yung bahay na pinagagawa ni Goryo, yari na. Hindi mangyayari yan. Kailangan tulungan mo ko. Paano bang gagawin natin? Kailangan itahanan natin sila ng madaling panahon ang magkapatid na yan. Sila naman yata mahirap yung nagagawa tayo ng kahit na anong walang kahanda-handa eh. Kailangan matupad agad yan. Kapag hindi, at natuklasan ng aking ninong aking ginawang pagtatanan sa Manila, itsak na paparito yan sa tatang. At pag nalaman ng tatang, dyan tayo may tulog. Ano bang naisip mong gawin? Puntahan mo si Ambo ngayon din, at sabihin mo sa kanya na sabihin sa dalawang magkapatid ang ating pinagkayarihan. Kung gayon eh, maghanda kang mabuti samantalang ako wala. Ibig sabihin, maghanda ka ng panlaban. Mahigpit ang pagbabantay ni Goryo eh. Huwag kang mag-alala. Ako ay matagal na nakahanda upang wakasan ang lahat ng ito ngayon din. Sige na, lumakad ka na. Mahalik ka muna sa taas. Magbibihis muna ako. Sige. Mahirap pa tayo iniisip ni Delphine. Pero handang-handa na kaya siya para mamaya. Oo. At sabihin mo tuloy kay Belen na pati siya maghanda ah. Yan ang hindi maaari. Bakit? Hindi maaari pagsamantala ng kabataan ni Belen. Abay, sino ba naman nagsabi siya pagkasamantalaan ko si Belen? Katunayan eh, sabay kami pakakasal ni Delphine. No. Oo. Kalokohan yun. Bakit? Kabulaanan. Abay, di subukan mo pasamahin siya mamayang gabi kung hindi ka nagpakasal ka agad, oh. Bakit? Ang gawang pag-aasawa ba'y subukan lang? At kung hindi mo pakasalan si Belen, di ako nagkamutang ulo. Ito naman tao ka, hindi ko na lamang kung bakit nagkakaganyan ka sa akin. Mahirap sa iyo eh. Parang hindi mo nalalaman na marami akong nalalaman ng tungkol sa iyo. Tungkol sa akin? Ano yan? Yung nangyari no. Alin? Hamon na nga. Sa atin na yun ako na lang sasabihin. Sige, Ambo! Ambo, tinan mo siya, oh. Ambo! Maaari ba ang pakisabi mo kay Nena na yari na ang aming bahay? Aba, wala sila. Umalis. Kasama si Belen. Saan kaya napunta yon? Ewan ko. May meron pang dalang balutan ng damit. Ha? Meron pang dalang balutan ng damit? Baka nagtaanan nyo. Bakit? Ha? Bakit? Anong gulo ito? Aba, nagtahanan daw mga ate. Oh, hindi totoo yun. Masyado kang madaldal. Mabuti sundan natin. Hali kayo. Kanya. Ay, kayo na lang. Oy, bakit ayaw mo sumama? Marahil kasabwat ka, ha? Sino ang kasabwat? Tara. Tara, hanap. Tara na. Oy, hindi riyan. Dito ko sila nakita nagdaan. Tara. Ang tagal-tagal naman nila. Baka gawa-gawa lang ni Ambo ito. Hindi naman siguro gagawa ng ganun yun. Oo, malay mo. Baka niloloko ka niya. Oh, eto na pala sila eh. Nako, Belen, ikaw na sana ang bahalang maglihim sa tatang ha. Oo, hamot akong bahala. Diyan ka na ha.
Delphine, ang tagal-tagal mo naman. O, paano kayo lumakad yung kabayo? Belen, bakit ka uwi? Hindi ka ba sasama? Walang hiya, manluloko. Bakit ba naman? Ano ba naman ang kasalanang nagawa ko sa'yo? Wala naman ako nalalaman ginagawa. Nagagalit ka sa akin. Bakit ba? Nakukunwari pa ito. Eh, ano ba naman ang gusto mong gawin ko? Seryo? Ay, siguryo! O, hinak tayo na. Ayoko. Halika na! Bitawan mo ako! Bitawan! Ano ibig sabihin ito? Wala kang pakialam. Wala pala, ha? Ay! Delphine! Delphine! Anak! Tawagin natin ang tatang. Matali, halika! Delphine! Teka muna! Bitawan mo ako! Sumakay ka na sabi! Ayaw mo sumakay! Ayaw mo sumakay, ha? Sumakay! Iwan mo ako! Mampak ka na naman! Iwan mo ako! Manus, mama ka na nga, Belen! Oh, tama na yan! Halika na! Halika! Oh! Yeah! Ano yun? Ang tanong po mga ate Nena. Ano? Opo, at ang kasama yung mga binatang taga-kamyang. Eh, bakit hindi nyo hinabol? Eh, nabol na nga po eh. Nandun pa po si Gory at napapalaban. Apo! Huwag mo makakita! Apo! Oh, Oh! Wala po rito eh! Nandiyan sa palalim din nga, dilat mo yung mata para kang big! Pagkali ka! Walang ka mga bata yan. Katakot-takot na skandal ang binibigay sa aking buhay. Tumabo! Opo, nandiyan na po. Halika! Nandiyan naman sa palalitina. Opo, nandiyan na po. Eto, alam mo nito. Oh, bakit ito nakasuksok dito? Yan ho nakalagay dyan eh. tatawan baka kayo makamatay. Ano ba yun? Ano nangyari sa'yo? Nakataan ang put. Ako'y pinagtulungan. Eh bakit nakapanaok na hindi man yung nalalaman? Ewan ko po kay Ambo. Aba, anong malay ko ho nun? Padambo, hanapin mo ang mawalang yun. At tignan mo kung saan nila tinanay na. Opo. Magbibis mo na. Magbibis ka, madali ka. Tao po. Tao po. Yun yan. Kami po. Aba, Delphine. Sandali lang. Tuloy kayo. Upo kayo. Wag na po. Ano ba ang atin? Alam niyo, Tinente, kami po ay nagsadya rito upang patulong sa inyo nakaring kami makasal. Nalala na ba ng magulang mo ang ginawa mo ito? Hindi po. Aba, paano ko kayo matutulungan kung gano'n? Alibase kayang Tinente dito sa ating baryo, inaakala kong kayong lalapit sa aming matatanda, hindi kayo ihiyan. Bueno, ang magagawa ko sa iyong tulong ay ganito. Iwanan mo muna dito ang iyong magiging asawa. Paano po yun? Ako po ba hindi maaaring dumito na rin? Oh, hindi maaari yan. Masamang hitsura para sa akin, napahintulutan ko kayong magpisan dito nang hindi pa kasal. Hayaan mo munang ayusin ko sa inyong mga magulang ang lahat. Kung yun po ay nakakala niyong magaling sino po ang bahala? Sino ba sa dalawang ito ang iyong magiging asawa? Siya po. Nena po ang kanyang pangalan. Anak po siya ng, yung bang si Tatahuan taga Salakot? Kilala ko ama niya. Itong dalawang ito, tanan din ba? Aba, hindi po. Sinamahan ko po lamang ang aking kapatid. Kapatid pala kayo ha? Belen,
Narito na rin lamang tayo, ba't hindi pa natin ipayos ang ating kasal? Siya nga naman. Ayoko nga. Huwag niyo nga naman siyang pilitin dahil batang-bata pa naman si Belen eh. Batang-bata. Kung hindi sana siya sa alawahan. Siya. Lumakad na kayo, Delphine. Iwanan mo dito ang dalawa at malalaman mo din sa lalong madaling panahon. Paano na yun? May iwan ka na rito. Dito ako. Ikaw saan? Bahala na. Pwede doon na sa amin, Dolphin. Ano pa nga? Oh. Ayun na. Magandang araw, Karen Pedro. Bakong pare, mabutit na padalaw kayo. Tuloy kayo. Tama-tama ang dating niyo. Upo kayo. Sapagkat merong kalagdamara rito sa ligo eh. Si Delphine, kumusta? Bakit? Wala ba siya rito? Aba, hindi ba narurusay sa Manila? Kaya nga ako nagpunta rito eh. Biglang-biglang nawala ron. Aba, hindi naman nauuwi ah. Saan kaya nagpunta ang batang yan? Opo. Ba't sininti? Tuloy kayo. Tuloy kayo. Magandang araw sa'yo, Kabisong Pedro. Ano po ba ang atin? Kaya nga ako napapunta rito dahil sa anak niyo nagtana ng babae. Naku, sinasabi ko na nga ba't yan ang ginawa? Mapapatay ko yung batang yan. Baka yan din ang babaeng sinabi niyo sa akin. Ang siya itinanan ah. Anak po ni Juan na taga-nayo ng Sarakot. Hindi ako nagkamali. Uutasin ko sila! Pare, limutin mo na nakaraan. Nandiyan na rin lamang. Iyaya natin makasal sila ng maayos. Total, ginawa na natin ng paraan. Lumayas din. Ayan na natin. Naku pare, kung kayo lamang ang lalagay sa lugar ko, hindi kayo magsasalita ng ganyan eh. Magkakasundo na rin kayo niyan. Total, nagkakaibigan naman ang dalawa. Kumpare, kayo na nga ang bahala. Paano yan? Kailangan muna, siyempre, kayo muna ang makipag-ayos kay Juan. Ay nako, tininte. Huwag na ninyong ituloy ang kasal kung sakaling papupuntahin pa ninyo ko sa Huang yan. Hindi bali, tininte. Ako ang bahalang kumatawa sa aking kumpare. At ako ang makikipag-ayos sa kanila. Kumpadre, kami lalakad na. Neng, andito ba si paring Juan? Wala po nagpunta po sa Bulacan. Kailan po kanilang balik? Hindi ko sinabi kung kailan sapagkat bukod po sa kanyang lakad, hahanapin pa po ang kanyang anak na nagtanan. Bakit po ba? Andun sa amin sa Kamiyas ang kanyang mga anak. Palibasay ako ang Tinente del Barrio kaya nagsadya kami rito upang makipag-ayos sana sa kanya para makasal. Ganon po ba? Yan yung sasabihin ko pagdating nila. Huwag mo sana kalilimutan, hani? Opo. Pagtagumpay sana si Tinente sa pakikipag-usap sa ating mga magulang. Oo nga sana, no? At kung magtagumpay naman, anong binabalak mong gawin pagkatapos na tayo makasal? Ano pa ang babalaking ko? Di magpagawa tayo ng isang bahay, pagkatapos hihingi ako sa Diyos na isang anak na lalaki. At kung babae? Hihingi poli ako ng isa. Kung babae pa rin? Isa poli. Kung babae pa uli? Isa poli. Kung babae na naman? Ano ba naman? Puro sakit lang ng ulo bibigay mo sa akin. Pilyo! Makakaingit naman kayong dalawa eh. Oy. Lumayo ka dyan. Lumayo ka. Huwag mo kami istorbuhin. Busit ka. Teka muna sandali. Nena, tulungan mo naman ako sa kapatid mo. Ano ba? Hipo-hipo pa. Papa. Sige. Ikaw naman kasi pumunawag ka na naman dyan. Ninong, kumusta kayo? Paano po? Nena. Nakikilala ko si aking ninong. Ito ang taga Manila. Sila ba? Sila ba ang babaeng itinanan mo? Opo, ninong. Kayo sana ang bahala magpapasensya sa aking hindi pagkakapaalam sa inyo sapagkat alam naman ninyo ang mga lalaki, ganyan eh. Kung saga ng akin wala kang alalahanin. Ang alalahanin mo, ang galit ng iyong ama. Siya nga naman. Talagang may katigasan ng loob ng iyong ama. At mabuti na lamang at ako'y nakapunta rito upang makipag-ayos sa ama ng iyong magiging asawa. Subalit, nagpunta kami roon, hindi namin nabutan sapagkat nagpunta sa Bulacan. Paano pa mabuti natin gawin ngayon, ninong? Paano nga ba, Tininte? Hindi ituloy na natin bukas ang kasal. Samantalang ipinagkatiwala din lang sa iyo ang lahat.
Ba di lalo hong magaling? Paano naman kami nena ni Belen? Mabuti yata isabay na kami pag-isang dibdib sa inyong dalawa, ha? Aba, hindi maaari at ayaw ni Belen. Bakit? Meron ka raw nililigawan eh. Ano? Sino may sabi nun? Ba't ko ba sasabihin sa'yo kung sino may sabi nun? Basta't nalaman namin na meron kang nakausap at nililigawang titay. Tapos. Oo nga. At ano pang masasabi mo? Tawa kang taksil manloloko! Belen, Belen, sandali lang. Naku, yung bang ipinaghihina... huwag kang maghinala sa akin sa titay na yon. Ganito ang totoong nangyari. Yan titay na yan, ang kaibigan, si Delphine. Ano? Sino yung titay na yon? Di si titay. Anong si titay? Bakit ka magagalit? Ikaw lang naman ang iniibig ko. At saka bakit kinangasikasuhin natin? Ang inasikaso natin na yung tayo makasal eh. Kasal, ha? Kasal pala, ha? Doon ka na sa titay mapakasal. Titay! Titay pala! Nakita mo na! Hanggang ngayon si titay ang bukang bibig mo! Nena, Nena! Ngayon, paano? Ano ba, Ambo? Saan ang tungo mo? Hinahanap ko yung dalawa eh. Uy, alam mo, mainit na mainit ang ulo ng tatang. Ikaw, saan ka pupunta naman? Alam mo masyadong masakit ang ginawa sa akin ni Nena. Kinakailangan ihanap ko kaagad ng lunas. Alam ko na. Hahanap ka ng makakapalit ni Nena, hindi ba? Ano pa? Anuhin ko ang bahay na ginawa ko kung ako'y nag-iisa rin lang. Kaya nga, tama yung sinabi mo yun. Ngunit hanggat wala kang nakikitang kasama sa bahay, di doon muna ako. Gusto mo ba? Salamat na. Makakatakpo rin ako ng aking kapalaran. Magandang umaga sa iyo, Titay. Goryo, ano, ngayon ko lang mga napaghinda sa amin ngayon. Oo nga eh. At marahil dito tuloy ako mamimilmihan. Hindi ako naniniwala. Balita ko, mag-aasawa ko na raw eh. Oo nga. Ngunit, ngayon hindi na. Bakit naman? Lumayas ang babaeng yun at sumama sa lalaking tiga rito sa inyo sa Kamyas. Sayang lang ang bahay na aking pinagawa. Sino bang taga rito sa amin ang sinamahan? Ayun ba si Dalping na anak ni Mang Pedro? Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ako nagkakamali ng palagay. Yun ba babaeng iniligtas niya sa karito nang siyang mapapangasawa niya? Oo, yun nga. Pero bakit mo nalaman? Kunyari, lumigaw rin sa akin yung Delphine yun eh. Akala niya yata maluloko niya ako. Tsura lang. Paano ngayon yung bahay na sinagawa mo? Yan nga ang aking iniisip eh. Itong malaki ang aking kahihiyan sa mga nakakaalam eh. Bakit ka mahihiya? Di lumigaw ka rin sa iba? Ha? Meron pa kayong magkagusto sa akin? Bakit wala? Ang ganda mong lalaki niya. Titay, Ngayon, aalis na ako ha? gabihin mo naman. Wala ka na ba sasabihin sa akin? Sana nga eh. Ano yun? Sabihin mo na. Titay, Ano yun? bago ba itong hobya mo? Oo. Yan. Man mo. Ang sarap ano? Oo. Bago. Kaya nga, bago. Tatawan! Tatawan! Ayun. Ako nabalitaan ko pong nandyan daw po ang ate Nena at Belen sa Kamyas. At ikakasal daw po ngayon sabay sa Kalagdamara doon. Siya nga ba? Opo! Bakit mo si Yambo? Abe, kanina pa po umalis. Hindi pa po ba dumarating? Hindi ba? Sus Mario, ng tao. Ng mga batang yan, pinalaki ang aking ulo. Sama ka sa akin. Abe,
paano po ito? O, iwanan mo na lamang dyan. Opo. Dali ka. Opo. Ayun na. Oh, handa ka na pala. Anong mababalita mo? Ang balita ko ho'y maikakasal na sila. Kaya sang-ayon din ang tatay ni Delphine. Kayo na lang ang hihinga ng kapatawaran. Napakawalang siyang mga bata yan. Oo, napakawalang niya. At si Goryo din po, ikakasal na kay titay. Kaya kami ho naman ni Angge, kung maaari, bigyan niyo ng pahintulot na makasal na. Ha? Alang-alang sa pagsunod sa kautusan ng Diyos na ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, ay pinatatawad ko sila. Aba, kami hong dalawa eh. Angge, kausapin mo. Saan hindi tinago ang aking anak? At ang balita ko ay ipakakasal ninyo ng walang pahintulot. Ang akala mo ba'y natutuwa ako sa inyong lahi? Dahan-dahan ka, Katoto, ha? Ipinadala ko na sa Maynila ang aking anak. Ipinasundo pa ng anak mo. At maghuhugas ka pa? Talagang walang siya ka. Bitawan niyo! Paliwanagan kayo, kumpadre! Bigyan mo! Kung gusto mong bawiin ang anak mo, bawiin mo! Hindi ako ang mawawalan! Ang lalaki ang akin! Tato, Alam mo? siya kaho naman. Nakakahiya naman iwi natin ng ating nena na hindi sila kasal. Ako, kung hindi ka lamang nakalaman sa mga pangyayari, ay pinatay ko kayo lahat, oh! Pinatay. Tayo na! Hanapin natin ang mga walang yagyo. Halina't ipagdiwang ang dakilang kaarawan ng mga taga-bukid sa marabong tulang. Halina't magawitan at ipagsalamatan, inanin ka sa ganaan, natulog ng may kapal. Halina't limutin ang taong sa hirap, ang biyaya sa ating kaganap. Ang tuling lilingin, lumigayang ganap, ang ating buhay, bukid na mahirap. Halina't limutin ang taong sandigan, ang biyaya sa ating kaganap. Salamat at pagliwanag dyan sa atin. Yan ang tandaan mo. Kapag ang iyong tinanim ay mabuti, ay mabuti rin ang iyong aanihan. Ulit, bakit hindi pumasabay ang ating kasal ngayon? Aba, ang sabi ni Tinente ay masama raw makasal ang magkakapag na sukob sa taon. Sayang. Pero ano ka ba naman? Kasal na tayo, nagsiselos ka pa kay titay. Talaga? Mariosa. Eh, manong limuho ka sa likod at tingnan mo kung sino ang katabi. Nang hindi ka selos ng selos. Halina't ipagdiwang ang dakilang kaarawan ng mga taga-bukid sa marabong tulang. Halina't magawitan at ipagsalamatan, inanin ka sa ganaan, natulog ng may kapal. Halina't limutin ang taong sa hirap, ang biyaya sa ating kaganap. Ang tuling lilingin, lumigayang ganap, ang ating buhay, bukid